Black Clover Episode 161 Review, Lakas ni Zenon at simula ng pagbabago ni Yuno. Grabe ang episode ng 161 ng Black Clover, ipinakita dito kung gaano kalakas si Zenon at kung paano tuluyang gumuho ang Golden Dawn. Ito rin ang simula ng tunay na character development ni Yuno. Kumusta mga ka-anime, anong balita sa inyong lahat? It's your boy Anime Chismis, at nandito ako para sa Black Clover Episode 161 Review. Ang episode na ito ay pinamagatang, Zenon's Power, at pagdating natin sa review, siguradong maiintindihan nyo kung bakit iyon ang title. Bago tayo magsimula, siguraduhin niyong mag-subscribe, mag-like, at suportahan ang ating munting channel. Tara na, simulan na natin. Nagsimula ang episode sa karaniwang anime recap. Medyo Dragon Ball Z vibes, dahil kilala ang Black Clover sa mahahabang recap lalo na kapag ganito kaganda ang animation. Pagkatapos ng recap, bumalik tayo sa isang flashback na halos kapareho ng nasa episode 141. Maraming fans ang nilaktawan ng episode na iyon dahil inakala nilang filler lang, pero napakahalaga pala nito ngayon. Ipinakita sa flashback ang koneksyon ng Golden Dawn, lalo na kung paano unti-unting tinanggap si Yuno, kahit isa siyang peasant sa squad na puno ng nobles at royals. Isa sa mga hindi talaga gusto si Yuno noon ay si Alec Dora, dahil sa matinding loyalty niya kay Captain William. Pero kalaunan, napatunayan ni Yuno ang sarili niya at nakuha ang respeto ng squad. Balik tayo sa kasalukuyan, grabe ang pananalakay ng Spade Kingdom. Sina Gade Royce at Foil, parehong Stage 0, ay literal na winasak ang kalahati ng Golden Dawn ng sila lang. May linya pa nga na nagsabing, kasing lakas nila ang mga captain, kahit ordinaryong mages lang sila mula sa Spade Kingdom. Ibig sabihin, ganito na kalakas ang Spade, samantalang ang Golden Dawn ang pinakamalakas na squad sa Clover Kingdom. Oo, lalabas na naman ang memes ng Golden Gun, pero totoo, nadurog sila. Yuno vs Gaderoos. Humarap si Yuno kay Gaderoos, at sa totoo lang, hindi talaga siya match kay Yuno. Kahit Stone Magic ang kalaban, na dapat may advantage, hiniwalang ni Yuno ang depensa nito gamit ang Wind Magic. Si Gaderoos ay parang battle junkie, medyo kahawig ni Locke, pero mabilis din siyang bumagsak. Pagkatapos nito, hinarap ni Yuno si Fuel, pero dito nakita na hindi sapat si Klaus at Little kung sila lang. Kailangan nila ang Vice Captain Yuno. Paulit-ulit binanggit sa episode ang Vice Captain, at ramdam mo na mas mataas na ang level ni Yuno kaysa kay Klaus. Sa tulong ng team, natalo rin si Fuel at sinabi pa nitong natural enemy niya si Yuno, kahit sa totoo lang, masyado na talagang malakas si Yuno. Dito napapasok ang totoong highlight, Zenon Zagrates. Nakipaglaban na si Yuno sa mga may 40% Devil Power, pero ngayon, haharap siya sa 55% Devil Power. At take note, hindi pa iyon ang full power ni Zenon. Napansin niyo ba, hindi inaalis ni Zenon ang kamay niya sa bulsa habang lumalaban. Sobrang disrespectful at sobrang lakas. Mas lalo pang nabasag ang loob ni Yuno nang makita niya ang kalahati ng Golden Dawn na patay. Galit siya, determinado, pero mali ang naging resulta. Tinuhog ni Zenon si Captain William, isang napakalaking bagay dahil ang mga captain ang pinakamalakas sa Clover Kingdom. May debate kung kaya bang talunin ni William si Zenon kung hindi niya kailangang protektahan ang squad, pero ibang usapan na yan. At oo, hindi nila sinensor ang eksenang tinuhog sina Klaus at iba pa. May dugo, may buto, sobrang brutal, at nakakagulat na pinakita nila ito sa anime. Aral para kay Yuno. Hinarap ni Yuno si Zenon, pero wala siyang nagawa. Ni hindi man lang niya nasugatan. May iconic line si Zenon. Hindi ka mahina, mas malakas lang ako. Masakit iyon. Sanay si Yuno na minamaliit dahil peasant siya, pero hindi dahil mas mahina siya. Ngayon lang siya tunay na tinalo sa lakas. Sa 55% Devil Power, tinuhog si Yuno ng Bone Sword at muntik nang mamatay. Buti na lang, ginamit ni Captain William ang World Tree Magic para buhayin ang mga nasa bingit ng kamatayan, pero hindi na niya kayang buhayin ang mga patay na talaga. Kalahati ng Golden Dawn ang namatay.
Ang pinaka-notable ay si Hamon, kung fan ka niya, sorry na lang. Sa dulo, dumating si Ralph, ipinakita ang loyalty niya sa tunay na royal family ng Spade Kingdom. Dito nagtatapos ang episode, simulan na ng tunay na character development ni Yuno. Kung nagustuhan niyo ang review na ito, i-like niyo ang video, mag-comment, at mag-subscribe. Muli, ito ang inyong anime chismis, at hanggang sa susunod, salamat!